Magandang gabi po sa lahat. At babasahin ko po ngayon ay makikita sa Isra 3, chapter 1 to 2. Muling sinimulan ang pagsamba. Pagsapit ng ikapitong buwan, ang mga Israelita ay panatag ng manirahan sa kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Joshua na anak ni Jehozadak kasama ang kanyang mga kapwa-pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 3, talata 3 hanggang 4. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik sa Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahuwah sa umaga at sa gabi. Pinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat at araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Purihin po lagi ang ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin niyan ay mula sa libro ng Ezra, chapter 3, verses 5 to 7. Bukod pa sa mga handog na sinunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng bagong buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon. Kahit hindi pa nasisimulan ang muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa unang araw ng ikapitong buwan. Muling ipinatayo ang templo. Nagbigay ang mga Israelita ng perang pambayad sa mga taga-tabas ng bato at sa mga karpentero. Nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin at langis na pambayad sa mga taga-Sidon at taga-Tiro para sa mga kahoy na sedro na galing sa Lebanon. Ang mga kahoy na ito ay isasakay sa mga barko at dadalhin sa Joppa. Pinahintulutan ito ni Haring Ciro at Persia. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Isra 3, chapter 8 to 9. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho. Pagsapit ng ikadalawang buwan ng dalawang taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at Joshua na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at levita. Sa katunayan, kasama sa gawain ito ang lahat ng bumalik na sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ang Diyos ang mga levita na ang edad ay 20 taon pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni Joshua at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias, kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Hello po. Good afternoon. Ang aking Bible verse for today is from Ezra chapter 3 verses 10 to 11. Na inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh. Pumuwesto na ang mga nakabihis na pari
hawak ang kanilang mga trompeta, pati ang mga Levita na anak ni Asaf, nahawak ang kanilang mga pombyang, nagpuri sila kay Yahweh, ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Mabuting balita ng Panginoon. Parang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon na tayo po nakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa po sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Esdra na chapter 3 at ang ating pong babasahin ay mula po sa 12 to 13. Sabi po dito, nandoon ang maraming matatandang pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya na nakakita noon sa unang templo. Umiiyak sila ng malakas na makita nila ang pundasyon ng bagong templo at marami na sumigaw sa galak. Hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak dahil sa napakaingay ng mga tao at naririnig ito sa malayo. So dito makikita po natin na talagang napaiyak ng malakas yung mga matatandang pari nung makita nila na yung pundasyon ng bagong templo ay naitayo na po ito sapagkat andun po yung kagalakan na kasi po talagang hindi nila inaasahan na muling maitatayo yung pundasyon ng templo at nakita nila talagang ang Panginoon ay ito ay isang biyaya ng Panginoon kung bakit nakita muli ng kanilang mga mata noon na ang templo ay muling naitayo. At dito ka makikita natin na sa sobrang galak ay talagang naghahalo na yung pag-iyak, yung kagalakan. At kahit sa malayo ay maririnig ito sapagkat ang mga taong ito ang kumbaga talagang mararanasan talaga nila yung naramdaman talaga nila yung kagalakan kasi sila yung mga tao na pinangkukuhan ng Panginoon na muling ibabalik ng Panginoon galing sa Babylon. So dito po natin makikita na talaga ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita na yung kanyang mga pangako ay nangyari po ito. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.